Hanggat maaari sana akong sagutin eh. Nung pinanood ko yung video, naiyak ako. Para naghahanap siya ng kakampi. Pag di ko naman sinagot yan, ako ngayon lalabas na ano. Kung sasagutin ko, mas lalo siyang... Iyak ka ba kasi hindi naman yan magagalit kung wala ka naman kasing ginawa eh. Kalma. Hindi nila alam yung pinakabuong kwento or yung buong storya to. Kumbaga, bigla sila nagsasalita na isang sided lang to. Kumbaga, parang one side lang sila to. Kumbaga, ganun sila to eh. Kaya to, marami sigurong lumalabas na mga hindi magagandang balita. Mga kwento na to. Tapos yun to, siguro totoo to, na nagkakaroon kami ng pagsubok. Nagkakaroon po kami ng tampuan ng tatay to. Misa nga to, binidisiplina po ako, kaya napapagalitan ko nga. Ito muna. Kaya mo yan. Sakto yan ah. Superhero. Sakto kay Jimel, siyempre. Wow, size ah. Ito mo daw. Open na rin, kakain na siya ng berry. Sabi ng Panginoon sa Proverbs chapter 22 verse 6, "Train up a child in a way he should go, and when he is older, he will not depart from it." Sabi din ng Hebrews chapter 12 verse 6, dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang mga minamahal at pinapalo yung kanyang mga itinuturing na anak. Gaano ka-importante sa ating pong mga buhay ang mga talatang ito na ating pong mababasa sa salita ng Panginoon. Dito sa kaso nila Sir Tekram at ni Dave, nagtatalo ang ating mga isip. Marami ang mga tao na nagagalit, nanghihinayang, sinasabihan si Dave ng walang utang na loob, at marami ang sumisimpatya dito kay Sir Tekram. At alam natin na ito ay sinagot din naman ni Dave na siya daw ay sinasaktan physically and emotionally. Bakit ko nasabing physically? Dahil sinasabi niya na siya daw ay pinapalo ng stick, pinapalo ng sentron, at inaambahan kung ano ang mga bagay na pwedeng maibato sa kanya. Ibig sabihin, pinalalabas niya na mayroong physical abuse. At nung sinabi ko naman na emotional abuse, dito pumapasok yung sinabi ni Dave na siya daw ay pinagsasalitaan na isang ampon lamang. Ang tanong natin ulit, gaano katotoo ang lahat ng ito? At hindi lang yan, ito pa ang isang pinaka-importanteng katanungan. Yung nangyari ba kay Sir Tekram at kay Dave ay mangyayari ba kay Kalinga Prab at kay Jimel? Sa kaso ni Dave at ni Sir Tekram, napanood natin mula umpisa kung paano sila nagkatagpo. Marami ang naantigang puso sa isang batang kargador na si Dave nang siya ay matagpuan ni Sir Tekram. And fast forward, nakaranas siya ng pag-angat ng kanyang buhay. Naranasan niya na maging isang normal na bata. Naranasan niya yung mga bagay na hindi niya nararanasan noong siya ay nasa lansangan pa. Sa madaling salita, nagkaroon siya ng magandang buhay sa pamamagitan ni Sir Tekram. Bumuhos ang mga pagpapala, bumuhos ang mga blessings. Bumuhos ang mga blessings na nanggagaling sa mga sponsor. At hindi lang yan, malamang sa malamang, bumubuhos din yung mga laway ng mga ibang wakwak na nais kunin noon pa man itong si Dave kay Tekram. Gaya ng ating nalalaman, hindi lahat ng tao ay natutuwa sa ginagawa ng isang tao, lalo na sa kabutihan, sapagkat marami ang nabubulagan sa kasamaan. Hindi nagiging masaya sa ginagawa ng iba. Dito sa pagkakataon na ito, kagaya ng ating narinig, naglabas ng saloobin ito pong si Dave. Sinasalaysay na kung ano ang nangyari, kung ano ang dahilan ng kanyang pag-alis dito sa poder ni Tatay Tekram, na kung saan siya ay nagpaalam na magbabakasyon lamang, subalit hindi na po siya bumalik. At nalaman nga natin ang kanyang kadahilanan na dahil daw sa paghihigpit o sa kung ano pang bagay na hindi niya nagustuhan sa ginagawa sa kanya ni Tekram. Subalit dahil ito ay tinuring mo ng iyong tunay na anak, natural lamang nabibigyan mo siya ng disiplina. Tuturuan mo siya ng kagandahang asal. Tuturuan mo siya ng mga bagay na hindi dapat gawin
para hindi makasama sa kanya mula sa kanyang murang edad. At naniniwala ako na itong si Sir Tekram ay ina-apply lamang kung ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon, especially sa pagdidisiplina sa anak. Dahil nga tinuturing niya itong tunay na anak. Kagaya ng ating sinasabi sa Proverbs chapter 22 verse 6, na sabi nga, I train up your child in a way he should go, and when he is older, he will not depart from it. Lumaki na si Dave sa poder ni Tekram. At ang gustong mangyari lamang ni Tekram, na hindi lamang basta luho sa buhay, na hindi lamang basta puro kasiyahan, kung hindi gusto niyang turuan si Dave ng mga bagay na dapat niyang matutunan. Na hindi lang basta-basta na magbibigay, kung hindi nandoon yung tinatawag nating disiplina at pagtuturo, sapagkat darating at darating ang oras, hindi mananatili si Dave ng buong buhay niya kay Tekram. Kay Sir Tekram, magkakaroon siya ng sarili niyang pamilya, magkakaroon siya ng sarili niyang buhay, at ito ang gustong maihanda para sa kanya ni Sir Tekram. Subalit ito ay hindi naintindihan ni Dave. Nandoon sa kanyang sarili bilang isang kabataan, yung tinatawag po nating point ng pagre-rebelde. Na alam natin sa mga kabataan na gustong gawin ang mga kagustuhan nila sa buhay nila nang hindi na pinapakialaman pa. Nandoon siya sa point na gusto niyang maging independent na hindi niya naman naiintindihan. And this is the very dangerous part, sapagkat si Dave ay hindi ordinaryong kabataan lamang ngayon. Ibig sabihin, nakakahalubilo niya yung mga taong sumusuporta sa mga katekram, yung mga taong sumusuporta mismo sa kanya. Marami ang nakakausap niya at marami din naman ang nagkaka-interes sa kanya at marami ang gustong pakinabangan siya. Yan ang nangyari ngayon kay Dave. Na hindi issue dito kung ano yung disiplina na ginagawa para sa kanya, sapagkat kung yan talaga ang issue, edi sana hindi siya nakakausap ng ibang tao na direktang tumutulong sa kanya sa pamamagitan ng kanyang ninong na nagpapadala yung mga ibang tao ng pera na hindi nalalaman ng kanyang tatay Tekram. Dito pa lang makikita na natin na umiral na naman yung mga gawain ng wakwak na pilit sisirain ng isang tao, masunod lamang ang kanilang kagustuhan. Ang katanungan ngayon, ito ba ay mangyayari din kay Kalingap Rab sa pamamagitan ni Jemel? Si Jemel na alam natin na talaga namang sinusubaybayan ni Kalingap Rab sa pag-aaral, pinapalaki at hinuhubog na may takot sa Diyos, sapagkat ito ay kasama din naman nila sa pagsamba. Itong mga bagay na ito ang nagbibigay sa atin ng assurance na hindi mangyayari itong bagay na ito kay Kalingap Rab sa pamamagitan ni Jemel. Sapagkat si Jemel ay hindi si Dave. Si Dave ay hindi si Jemel. Subalit hindi natin maiaalis sa ating mga kaisipan na maaari somehow in the near future ay posibleng mangyari ito. Lalo na alam natin ang history ng mga wakwak sa pamilya ni Jemel. Darating ang mga araw o pagkakataon na si Jemel ay magkakaroon na rin ng kausap ng mga ibang tao. Ang katanungan na lamang dito, gaano kalalim si Jemel ang mga itinuro sa kanya ni Kalingap Rab for being contented, for being grateful, o kung siya ba ay magiging makasarili na rin pagdating ng araw. Subalit sa kasalukuyan, naniniwala po tayo na ito ay malayo pa sa katotohanan, sapagkat si Kalingap Rab, si Jemel, sa pagkakataon na ito, sa mga oras na ito, ay hindi mapaghiwalay ng anumang kaaway o wakwak. Kagaya nga ng sinasabi ko, si Dave ay hindi si Jemel ay hindi si Dave.